Good morning po sa bawat isa po sa atin at patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw ng buhay na pinagkakalap niya sa atin. Tunay naman po ang katapatan ng Diyos ay hindi po natin kayang husgahan dahil talagang siya yung nag-iisang Diyos na buhay na tapat sa habang buhay sa buhay po natin. Kaya naman patuloy lamang po tayong maglingkod, patuloy lamang tayo manampalataya sa Kanya at patuloy po tayong magpasalamat sa Diyos. Ngayon po ang aking pong verse ay 47, 1 and 2 ng awit. At dito pinapakita po yung tinatawag na ang pagpalakpak ng ating mga kamay, palakpakan natin ng Diyos. Dahil ang ating pong hari o king ay nagtagumpay. No? Dito, itong dalawang talatang ito, nagpapatunay lamang po na bilang pagsamba ay kalakip po dito yung ikaklap natin yung ating mga kamay, papalakpak po talaga tayo. Mayroon po mga ibang denominasyon na talagang hindi naman sila pumapalakpak, solemn ang kanilang ginagawa. Kaya lang, may mga pagkakataon kasi na dapat po na niyahayag natin yung kabutihan ng Diyos pamagitan po ng pagdiriwang. Kasi tulad natin, ang ating tawag po sa ating Sunday ay service ay Sunday Celebration Service. So, ibig sabihin, pag ang celebration, mayroong pagdiriwang pong ginagawa. Hindi naman po pwedeng nagdiriwang ka ng malungkot, nagdiriwang ka ng tahimik. Ano po? So, kakaiba naman po yun. So, bagay, respeto po natin sila sapagkat yun po ang kanila nakagisnan na pagsamba. Pero dito, makita natin na kapag tayo po ay nagdiriwang sa kabutihan ng ating Panginoon, marapat po na itaas natin ating mga kamay. At pangalawa, ang pagpalakpak po natin ay nagbibigay ng movement po sa ating katawan at nagkakaroon po ng pagpasok po ng puso na may kagalakan at nararamdaman po ng ating buong katawan. Yung wave, yung sound ng palakpak at yung palo ng ating mga kamay, nagbibigay po ng adrenaline sa atin para po tayo patuloy pong nagpapasalamat, patuloy pong masaya, patuloy pong nagdedeklara ng kagalakan at ng tagumpay sa mga bagay na nakikita natin. Parang wala pong iniwan yun sa mga mahilig sa basketball. Kapag nanalo po ang kanyang team, talagang hindi maiwasan sumigaw at pumalakpak pa nga So talagang may mga ganun pagkakataon. At biblically naman po, inihingit sa atin ng ating Diyos na kung paano natin pagdiwang ang kabutihan po ng ating Panginoon. Hindi dapat tayo matali po sa ito ang ugali, ito, ganito lang akong sumamba sa Kanya, ganito lang. Although may mga pagkakataon in a right manner na pwede tayong sumamba ng tahimik, o di kaya manalangin ng tahimik, pasok sa silid, tahimik po tayong magbubuli-bulay o nagbabasa, tahimik, parang library. Pero pagdating po sa mga gatherings, pagdating po sa pagpahayag natin ng deklarasyon ng tagumpay po tayo, hindi po dapat maiwasan na talagang minsan nagsisumisigaw tayo ng papuri at nagpumapalakpak po tayo. Hindi tayo nagiging tuod sa ating pong kalagayan na para bang lumalabas lang na ako hindi, ganito ako talaga. Dapat po titingnan din natin kung ano yung mga bagay na kinakabilangan natin kasi magiging out of place ka noon. Mawawala ka doon sa tinatawag na daloy ng gawain o ng aktibidades. Kasi nga ikaw sa ganung punto. Alam mo ba ninyo na pag sinabi po ang na kay Kristo ay bago na at pawang bago na. Kung dati kang introvert, tahimik ka, ganun-ganito, wala na yun pagdating kaya sa pagsamba sa ating Panginoon Kristo. O dati kang ganun ang ugali mo, ay wala na po yun. Kasi luma yun lumang katauhan po yun, yung ganung sistema na ginagawa mo. Tapos biglang mangyayari, mayroong mga point lang na selected lang, yung pinipili mo lang na ikaw mag-shout to the Lord o papalakpak sa Panginoon dahil meron ka na nagustuhan. Ay hindi po ganun ang dapat na bibigay ng pagdiriwang po sa ating Diyos ng buhay.
Meron time ho talaga na tahimik. Meron time ho pala talaga na hindi masyadong maggalaw ang galawan. Pero may time ho, pag sinabing celebration, yun ho talaga, talagang may kagalakan tayo. Movement po ng katawan po natin ang dapat inaasahan ng Diyos sa atin. Hindi yung movement ng isip natin, yung movement ng kung ako nung luma, ganito ko, kung ano yung ugali ko, gano'n, hindi ho ganoon. Kasi babate po tayo sa salita ng Diyos. Sabi po, ang nakipag-isa kay Kristo ay pawang bagong lalang. Mula na yung mga dating luma, puro bago na. Ngayon, kung makikitaan ka na gano'n dati mo ugali, ganitong bagay, ibig sabihin po, hindi mo talaga nalubos na natanggap ang pagbabago na binibigay sa atin ng Diyos. Ulitin ko po, walang tao na pwede niyang baguhin ang kanyang sarili, tangi ang Diyos lamang po. Kaya naman ho, patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon na pinagkakalaban po tayo ng pagkakataon na tayo po ay patuloy pong magdiwang dahil po ang unang pagdiriwang natin, tayo po ay ginawa po niyang anak ng Diyos. Tayo po ay magdiwang dahil tayo po ay niligtas ng Diyos at tayo po ay magdiwang dahil meron po tayong buhay na walang hanggan. Salamat po at patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Pray po natin mamaya kung mayroon po kayong time ay yung pong demo po ni Clarence para po sa paranking niya sa division office. Mag-apply po siya for teacher sa public school. So sama natin sa panalangin mga kapatid. Kung meron pa ho kayong mga prayer request or something, no, mamaya po ay dali natin sa prayer meeting. Nang sa ganun po ay sama-sama po tayo na manalangin po sa ating Panginoon. Panalangin din natin ang ating pong church. No? Hindi gilingid po sa inyo, mayroon pong darating election, I think April. Tayo po ay padadako po sa ganong uri ng pagpili, no, ng magiging leader po na dito sa church. Huwag kayong tumingin sa anumang bagay, ang tingnan po ninyo yung kung paano ang Diyos po ay bibigyan tayo ng karunungan sa pagpili. Ano po, huwag niyo tingnan ako o tingnan sino man. Dahil ang maganda ho dito, tingnan natin ang Panginoon Kristo. At ako po, nais ko po talagang mailagay na po ng Diyos kung sino ang tama. At hindi po yun sa ganong bagay, kundi yun talagang kalooban po ng Diyos. Hindi ko kalooban ng tao, at hindi ko kalooban natin, no? Hindi rin kalooban ko. Kalooban ng Diyos ang isip po natin para po sa ganong bagay. Makita natin po yung talagang direksyon at agenda at programa po ng Diyos po talaga na tunay na mahayag po. Ang una-una po yung patuloy na mahayag po ang pagliligtas sa kapangyarihan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos at pag-iingat ng Diyos sa atin sa bawat po sa atin. Salamat po at marami pong patuloy na dapat po ay ilingin natin sa Diyos ang ating pong submission, ang ating pong consistency, ang ating pong pananampalataya patuloy natin ibigay sa ating Panginoon.